Pero Panginoon, naniniwala kami sa oras na to na kapag kami humingi ng tawad sa iyo, kami iyong patatawarin. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, there is that guilt in each heart na kapag nagkakasala, Panginoon, that guilt, masyado, Panginoon, na sumasakop sa amin. Nagiging dahilan na nasasabi namin, hindi na kami karapat-dapat maglingkod sa iyo, Panginoon. But we thank you for the truth and we thank you for your word. You are full of mercy and grace. Umaasa kami sa iyong awa at biyaya. On your forgiveness. We thank you for your cleansing, Lord. Salamat, Panginoon, dahil aalisin mo ang pusong bato and you will replace it with your heart, a heart of flesh. Teach us today, Lord. Turo mo sa amin anong gusto mong malaman namin ngayon, Panginoon, patungkol sa iyo. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus po amin dalangin. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yung malakas na, huwag naman tayong lalabas. Mga bata, dito lang tayo sa loob. O isa lang. Pwede nang isa. Medyo maghihigpit tayo ngayon, ha? Hindi naman mahigpit. Kasi, speaking of the word na tayo, preaching of the word. Kaya kung maaari lang, dito sana tayong lahat sa harapan, sa loob ng worship area, and we will listen. Lord, teach us really to respect your word. As your presence is here right now, Lord. Help us, Lord. Help us, Father. Help us, Lord. Tulungan mo kami. Lord, hindi namin kaya. Hindi namin kaya, Panginoon. Asa lamang kami sa iyo. Dear Holy Spirit, you prompt each heart. Yung uhaw at gutom na marinig ang salita mo ngayong umagang ito. To meet you in this place, Lord God. Believing that it is you who is speaking to all of us. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Sino ka nga bang karapat-dapat, no? Iba yung dinig ni Ate Kathleen. And the Lord wants to reveal Himself to us. And this morning, He wants to teach us the fear of the Lord. Kapag kilala natin siya, itong fear of the Lord will be established in our hearts. Father, minister to all of us. At hayaan mo, magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo. Alam nyo, pag meron akong kinakaunselang mag-asawa, sabi ko, napakaganda na ang other half mo ay nakakakilala sa Diyos. Napakaganda na ang iyong partner in life ay may takot sa Diyos. Kasi alam nyo, temptation is all around. Nandiyan yung temptasyon. At minsan, hindi siya gagawa ng mali kapag kaharap ka. Pero kapag may takot siya sa Diyos, hindi siya gagawa ng mali kahit wala ka. Kasi takot siya sa Diyos. Pero pag wala yung takot sa Diyos, alam nyo yung spark ng love, ng romance, minsan sandali lang yan eh. Lalo na yung matagal ng may asawa. Sandali lang yan. Pag kinasal na kayo, 1, 2, 3, 4 na taon, parang nawawala yon. Pansinin ninyo, ang daming naghihiwalay, ang daming nag-aaway na mag-asawa kasi hindi ang Diyos ang nasa gitna ng kanilang pagsasama. And if we have the fear of the Lord in our hearts, kay may nakatingin, kay walang nakatingin, gagawin natin ang tama kasi natatakot tayo sa Diyos. Siguro ito kaya pinapa-explain sa amin sa government offices, kasi napaka-importante. Ito lang siguro talaga yung makakapag-eradicate ng corruption, ng kung ano-anong nagagawang mali, kasi may takot sa Diyos. Hindi ka may takot lang sa batas. Hindi ka may takot na baka mahuli ka ng superior mo. May takot ka kasi sa Diyos.
Kaya gagawin mo ang tama. So sabi nga po sa Psalm 128:1, "Blessed are all who fear the Lord and who walk in obedience to Him." Paano natin malalaman ba na may takot ang isang tao sa Diyos? Kapag lumalakad tayo ng may pagsunod sa Kanyang salita. Yun lang, Natatakot tayo sa boss natin, kaya natin siya sinusunod. May rule sa company, sa opisina, papasok ka ng maaga, uuwi ka ng ganitong oras, may certain rule Gagawin mo yon kasi natatakot ka na pag hindi mo ginawa yon, papaalisin ka sa kumpanya. So dapat tayo may takot din sa Diyos. At pag may takot tayo sa Diyos, we will walk in obedience to everything na sinasabi niya sa atin. Those who fear the Lord, ito 3 bagay mga kapatid. Continual awareness of Him. Alam mo, andyan siya sa tabi mo. Pangalawa, deep reverence for Him. May paggalang. Kanina narinig ko yon kay Mara. Dalangin natin ang presensya ng Diyos. And then, sincere commitment to obey. Susunod tayo sa Kanya. Yun ang totoong may takot sa Diyos. Alam mo, katabi mo siya, may paggalang ka sa Kanya, at gusto mo siyang sundin. Amen ba? Sige. Amen. Awareness of His presence. Alam ba natin talaga na sa araw-araw, kasama natin ang Diyos? Amen. Tignan mo ang katabi mo, tanong mo, alam mo ba? Because when we know that He is near you, it will affect every attitude, every action in your life. No. Minsan, sana, Lord, pakita ka nga. Pakita ka nga. Minsan kasi hindi, Sa panaginip, makikita natin siya. Ako na naginip, nakatabi ko talaga ang Panginoon. Pero wala siyang mukha, napakaliwanag lang. Ibang bagay yung, damang-dama mo, nakatabi mo siya, kasi it will really affect your attitude. Pag gustong-gusto mo nang gumawa ng mali, pag alam mo, andyan si Lord, nakikita ka, talagang hindi mo gagawin. It will affect your attitude, the way you talk, the way you think. Lahat ng ginagawa mo, maging ang pinapanood mo siguro sa YouTube. Maging ang ginagawa mo lang miat-miya. Pero minsan minsan talaga, kahit alam natin nandyan siya, ay Lord, maintindihan mo naman ako. Maintindihan mo naman ako, Lord. Napakabuti lang talaga ng Panginoon. Napakayaman ng Kanyang biyaya. Inuunawa niya tayo. Inuunawa niya tayo. But if we really are aware of His presence, it will really affect. At kung may nagawa man tayo sa tingin natin na ikinasasama ng loob niya, sumasama ang loob ng Diyos We grieve the Holy Spirit. We can now ask for forgiveness. Patawad, Panginoon. Patawad po, Panginoon. So, tingnan natin ito mga kapatid. Basahin nga natin, the fear of God. An awareness that you are in the presence of a holy, just, almighty God. And that He will hold you accountable for your motives, thoughts, words, and actions. To fear God is to desire to live in harmony with His righteous standards and to honor Him in all that you do. So aware tayo na ang presensya ng Diyos, katabi natin, He's holy, banal, He's just, He's almighty. At sabi niya, you are accountable for your motive. May free choice kasi tayo mga kapatid So we are accountable for our motives. Ano iniisip mo, kapatid? You're accountable for that. Tayo, we are accountable for our words, lumalabas sa ating mga labi, and our actions.
At kapag may takot tayo sa Panginoon, ang gusto natin, mamuhay tayo ayon sa kanyang righteous standards. If we are made righteous, we will live to His righteous standards and to honor Him in all that we do. Now, if the Lord is saying to you, oops, anak, meron akong pipe, ang tawag doon, hulog, plumb line. Meron akong plumb line, anak, and that is my word. Pag tingin natin tayo tama sa hulog, we can always whisper, Lord, forgive me. Patawad, Lord. Patawad, Lord. And rest assured, He will forgive us the moment na gumawa tayo ng kasalanan. Amen? Si Jaiki, walang katabi. Tabihan mo nga si Pastor Jaiki. Halika dito. Baka ikaw ang next youth leader, no? Teen leader. Ayan. I-anoint yan ng Lord. Hallelujah. Sabi ko nga, ang mga dumadalo dito, hindi lamang nagkataon na dumadalo. May dahilan ba't kayo nandito. Amen? Ayan, si Calix. Malay natin, balang araw. Pastor Calix. Saan si Ate Titen? Wow, kakanta na si Ate Titen. Nakakatuwa, tignan nyo yung katabi nyo na balang araw sila ang itatayo ng Diyos. Diba? Balang araw sila yung itatayo ng Diyos sa church. Alam nyo, may isa ditong kabataan, di ko nasasabihin ng pangalan, sabi niya, sabi ko, bakit ka dumadalo na lagi? Sabi niya, kasi po, dito ko lang po nararamdaman yung totoong saya. Amen. No, hindi nabibigyan ng mundo yung saya. Nakakatuwa, no? Marinig mong ganon. Na dito lamang niya natatagpuan yung totoong saya. Amen. And may the Lord talk to all hearts right now. Ito si Pastor Dylan. Man. Pastor Dylan yan. Teacher Dylan, di ba? Hallelujah. Sabi nga ng Lord, wag daw nating sabayin ng mga batang lumalapit sa Kanya eh. Amen. The Lord bless the little children. So fear the Lord, hindi ibig sabihin yung takot na takot ka sa Panginoon. Not cringing fear. Na, oh, nakatakot naman si Lord. Hindi ganoon. Hindi yung fear na yon. Kasi perfect love drives out fear. Hindi ka matatakot sa Diyos. Nakala mo, alam niyo yung teacher na terror? Na pagpapasok na yung teacher na terror sa klase. Diba? Takot na takot. Hindi ganoon ang Diyos. Kasi nga, He's a loving God. He's a loving God. He's a very loving God. It means continual awareness of His presence. Pag sinabing you fear the Lord, alam mo lang, nakatabi mo siya at hindi ka gagawa ng anuman na ikasasama ng loob ng Diyos. You know that you are accountable. Alam mo lang accountable ka. Sabi po sa Proverbs 3, 7-8, don't be impressed by your own wisdom. So wag daw tayong matuwa kasi marurunong na tayo sa salita ng Diyos. Kasi maraming nang may alam. Sa biyaya ng Diyos, ilang taon na ba akong Kristiyano? Since 18 ako, Kristiyano na ako. So medyo may alam na, no? So wag daw ako matuwa kasi meron na akong alam. Do not be impressed with your own wisdom. Ang sabi, fear the Lord. Matakot ka sa Diyos and turn away from evil. Huwag kang gagawa ng mali. If you fear the Lord, you will turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Ang ganda, no, ng New Living Translation. Kung natatakot ka sa Diyos, aayawan mo ang masama. Panalangin natin mga anak na, Lord, turo niyo sa amin anong masama. Alam ba natin yung masama at tama? Pero ginagawa natin ng masama, ano? Gumagawa pa rin tayo ng masama. So mag-pray tayo sa Lord, Lord, tulungan mo ko wag nang gumawa ng masama. Pwede ba yon, no? Wag tulungan mo ko, Lord, na wag nang gawin yung mali. Minsan kasi, ewan ba, bakit yung mali nagagawa natin? Tama. Yung mali na ayaw mo, nagagawa mo. Sinabi sa Biblia yun, no? Pero salamat sa Diyos. Kasi habang lalo tayong lumalapit sa Kanya,
tutulungan niya tayong gumawa ng tama. Matakot sa Kanya. Matakot na gumawa ng mali. Kasi kung totoong may takot ka sa Diyos, you will not do any evil thing. Aayawan mo yon. At pag nagawa mo yon, there will be healing for your body. Pagagalingin unang-una yung puso natin. And then strength for our bones. Kami, mga may edad na, yung aming mga buto-buto. So, hindi na kami gagawa ng mali. Alam nyo, it reflects kung anong kinakain, siguro kung anong ginagawa sa katawan nyo nang nangyayari, no? Ganon din sa spiritual. Kami, kumakain kami ng baboy, kumakain ng mga munggo, buto, bawal, sumasakit ang buto. So tayo, pag gumagawa tayo ng mali, nanonood tayo ng mga mali, pumupunta sa mga bagay na mali, magkakaroon ng sakit ang kaluluwa. So right now, Lord, sorry po. Siguro the entire message, bulong lang kayo ng bulong sa Lord, patawad po. Cleanse me, Lord. You pray na talagang bigyan tayo ng awa ng Diyos to fear Him, matakot sa Kanya. Because fear the Lord, if you fear the Lord, you will turn away from evil. Hindi ka gagawa ng mali. Kasi alam mo, nakikita ka niya. Kasi alam mo, nakikita ka niya, wala mang tao. Akala mo, ikaw lang. Maniwala ka, nakikita ka ng Diyos. There is a purifying element in the fear of the Lord. When we fear the Lord, there is cleansing. Sa makakadama ng paglilinis ng Diyos, if you really fear Him. Nakikita mo, unti-unti, aayawan mo na. Unti-unti, ayaw mo na magmura. Nung kabataan ko, ano yan? Bulaklak ng dila ko yan. Pero pag natakot ka sa Diyos, pati salita mo magbabago. If you fear God, it will cause you to turn away from sin. Lord, reveal to me, ipaalam mo po sa amin, ano ba talaga ang mga kasalanan? Kasi baka yung ibang bagay, akala natin okay lang. Lord, okay ba to, Lord, sa'yo? Dapat, kung anong tingin ng Lord sa isang bagay, ganun din ang tingin natin. Baka hindi natin alam. Let us pray. Lord, ipaalam mo sa akin na ang mali ay mali. Para sa ganun, Lord, hindi ko na siya gagawin. Christianity. Ano ba talaga ang Christianity? Sino dito ang Christian na? Sino dito ang tinanggap na si Lord sa kanyang puso? Ayan. No? Sinasabi natin, Christian na tayo. Pag Christian, tagasunod ni Kristo. Yun yung ibig sabihin nun eh. Kristiyano, noong mga unang panahon sa Acts, Christian sila kasi followers sila ni Christ. Christian ka na, amen? Sumusunod ka ba kay Kristo? Sa lahat ng sinasabi niya. Does being a Christian mean you make a decision for Jesus to be your Savior? Sinabi mo ba na, Lord, ikaw ang aking tagapagligtas? Amen? Amen. So, dahil sinabi natin, sabi naman sa Biblia, believe and you will be saved. So, Christian na tayo. Kinonfess with our mouth. Kristiyano ka na. Baptize na ba tayo? Sino dito na baptize na? Sino hindi pa? So, siguro mag-aano si pastor ng baptism. So, dapat kasi kasunod yon. Pag sinabi mo na naniniwala ka kay Kristo, you confess with your mouth, you believed, you are saved, and then you get baptized. So, yun ang susunod na activity ng church, baptism, water baptism. Then, nagsisimba ka. Every Sunday ba? O a few times a month? Pag okay lang ako. Pag sa tingin ko, pwede na. Every Sunday ba? Tapos, iniintay mo na lang, magpunta ka ng heaven. Kasi Christian na ako, pupunta akong heaven. Sinabi yun, God will give us eternal life. It's a promise. Iniintay mo na lang ba, na kapag na-born again ka, doon ka na lang sa bahay mo,
Paminsan-minsan ka na lang magcha-church, at Lord, hintayin ko na lang kunin mo ko. Ganon kaya ang Christianity na tinuturo sa Biblia. Gusto mo, Kristiyano ka, but it will not affect the rest of your life that much. Ganon kaya yung totoong Kristiyano? Tinanggap mo si Kristo, nagpabaptize ka, paminsan-minsan magcha-church ka, pero Lord, wag mong papakialaman ng buhay ko. Lord, gagawin ko yung gusto ko, ha? Pero tinanggap na kita. Is that the real meaning of Christianity? That is not Christianity. Let us again and again be reminded of what the Lord says in His Word. You call me Lord, Lord, but I do not know you. The Lord is teaching us today what Christianity really means. It is having a relationship with Christ. Kung totoong Kristiyano ka, you want that relationship. Hindi mo lang gusto ng passes to go to heaven. Minsan kasi akala natin ticket. Ticket lang yun eh. May ticket na ako, pupunta na akong langit. But Christianity means you have a relationship with Christ. We are followers of Christ. Pwede bang kinasal kami ni pastor, pagkatapos, pastor, kanya-kanya na tayong buhay? Ganun ba ang relationship na gusto ng Diyos sa atin? Christianity is a way of life. Isinasa pamuhay. Christianity is becoming like Christ. Meron kang deep desire na maging kamukha ni Kristo. Paano ba yun? Paano ba yun? Gusto mo magbasa, gusto mo siya makilala. Gusto mo siyang maging kawangis, knowing Jesus. Loving as Jesus loves. True Christianity, ang buhay mo puno ng pag-ibig. Hindi pwedeng paglabas mo ng church, galit na galit ka na naman sa mga tao sa paligid mo. And true Christianity is being an example. That is what Christianity means. At magagawa lamang natin ito kung may takot tayo sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos. So I just pray that this young generation will really have the fear of the Lord. Will really desire to know Jesus. Will really desire to become like Jesus. Alam niyo, natutuwa ang puso ko. Kasi I can see young people waiting to be mentored and to be trained to be like Jesus. Take up your cross. Ito ang sabi ng Panginoong Yesus, if you are really my disciple, if you really would want to come after me, ito ang totoong Christianity. Kung gusto mo maging tagasunod ko, deny yourself, pick up your cross, and then you follow me. Na hindi kapag mahirap na, ayoko na Lord, ang hirap naman maging Kristiyano. Ayoko na Lord, ang dami-dami naman nagagalit. Ayoko na Lord, hindi naman pala masaya. The Lord says, if you really want to be my disciple, you pick up your cross, deny yourself, and then you follow me. If you really fear the Lord, you will commit your life to Him. Sa Diyos ang buhay. Siguro ang dami-daming sinasabi na ng Lord sa atin ngayon, anak, bawasan na yan. Bawas muna. And then eventually, aalisin mo na. Kasi you want to commit your whole life to Him. Buong buhay ko, Panginoon, sa'yo na. Kaya mo bang sabihin yan, anak, Lord, yung buong buhay ko sa'yo na. Alam niyo ba yung living sacrifice? Tayo yun eh. Wala na yung mga hayop na sinasakripisyo, tayo na yon. Our whole life to the Lord. In everything we do, we are to walk in the fear of the Lord.
tulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. It is because we fear and we love the Lord. We will acknowledge Him in all of our ways, and Christianity should affect every area of our life. Every area, lahat-lahat. Pag-aaral. Siguro, tignan natin ang sarili natin na how many time do we spend with the Lord to know Him? Kung naniniwala ka, anak, kapatid, na tinawag ka ng Diyos na pagsilbihan siya, how many time, how many hours do you spend to be with the Lord? It will start today. It will really start today. Na kung babad na babad tayo sa cellphone, sa gadget, siguro unti-unti, bawas. Basa ng Biblia, manalangin. Bata pa kayo? Hindi. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Because Christianity, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, it will affect every area of your life. Gugustuhin mo na makilala pa siyang mabuti. Not just an hour or two a week at the church. Na kapag totoong in love ka sa Lord, hindi sapat yung isang beses ka lang attend sa worship. Hindi sapat na Sunday ka lang attend sa church. Parang gusto mo lagi. No? Dati ganyan eh. Lagi kang, anong pwedeng gawin? Magbisita ka, mag-disciple ka. May gusto kang gawin para sa Panginoon. Hindi dahil gusto mong sundin ang sinasabi namin ng mga tribe leaders kasi mahal mo ang Diyos at may takot ka sa Panginoon. All of our ways. All of our ways. To walk in the fear of the Lord means you try to do things the way God thinks to be done. Gagawin mo ang mga bagay kung paano yung gustong gawin ng Diyos. The way how God wants things to be done. Hindi yung paano natin gusto. Nakakatuwa nga, no, kapag mag-worship tayo, minsan may line up yan eh. Pero Lord, ito ba yung gusto mong ipaawit o may gusto kang ibang ipaawit? May gusto ka bang ibang gawin, Lord? Sige, Lord, ngayong umagang ito, bahala ka, Panginoon. Why do we do that? We know that God is always with us. Bakit natin gagawin ang mga bagay kung paano gusto ng Diyos? At hindi yung gusto natin. Kasi alam natin, nakabantay sa atin ang Panginoon. Pero napakabuti talaga niya. Minsan hahayaan niya tayo eh. Itong gusto ko, anak. Lord, sandali lang ha. Lord, gagawin ko lang ha. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti niya. And very gently, He will whisper to us, anak, hindi ganyan. Anak, hindi yan. At ganoon ang napakabuting magulang. Will try to explain to us why He wants us to do things the way He wants things to be done. If we stay in His presence, He will explain to you, anak, ito yun kasi. Kaya dapat ganito kasi ito yun eh. If we will insist, He will allow. Alam nyo, as I watch the news, sa video, no, nakikita nyo ba gaano karaming bansa na ang sinasabing for the Palestinians? Nakikita nyo ba gaano kadami nang namamatay sa Palestinians? Mga bata, nakakaawa, ano? Nanginginig sila, umiiyak ang tatay. Kasi may instruction sa kanila, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo, lumipat na kayo, kasi may instruction eh. I-destroy yung lugar na yan eh. Ang sabi ng Diyos, alis na. Hindi sila umaalis. Hindi sila umaalis. Now, the Lord seems to be telling us, anak, dyan sa lugar mo, alis ka na dyan. May warning muna eh.
Kasi hindi sila sumusunod, nandun pa rin sila. Kaya nangyayari lahat ng yon. Kasi natatanong ako sa Diyos ko, ba't Lord, ang dami na mamatay, nakakaawa naman sila. Ang daming babae, bata, matatanda, bakit namamatay sila? And the Lord is speaking to our heart because of disobedience. Because of disobedience. We will be destroyed if we continue to disobey the Lord. The fear of God, fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito yung katungkulan natin. Matakot tayo sa Diyos, keep His commandments. Sa Exodus, ang dami, 10, marami pa after the 10. Yung paano mo aalagaan ang slave mo, paano yung mga hayop and everything. And then Jesus, 2 lang. Mahalin mo ang Diyos. Paano mo mamahalin ang Diyos? All. And then mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. To fear God and keep His commandment, that is our duty. You have a duty when you enlist yourself to be a follower of Christ. No? Para bang pumasok ka sa trabaho, natanggap ka naman, pagkatapos wala kang gagawin? Pwede bang ganon? Nag-apply ka bilang teacher. Pagpunta mo sa room mo, ayaw magturo. Nag-apply ka pa. We have a duty as followers of Christ to fear Him and to keep His command. Sa Isaiah 33 verse 5 to 6, sabi dyan, the Lord is exalted, He dwells on high, He will be a sure foundation for your times. He's a rich store of salvation and wisdom and knowledge. And the fear of the Lord is the key to this treasure. This is treasure, mga kapatid. Ang Diyos, He wants to save us. The Lord will give us wisdom and knowledge. That is our treasure. At para makita mo talagang katotohanan nito, you fear the Lord. At yun ang susi. Yun ang susi for us to have wisdom. For us to have knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Talagang makikilala natin kung sino ang Diyos if we fear Him. God is rich. God is a rich store of salvation, wisdom, and knowledge. The only salvation that matters is what comes from the Lord. Walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Diyos. Only one mediator, Christ Jesus, between God and man. And the only wisdom and knowledge that is unchanging are based on God. Hindi natin makukuha ang kaalaman sa pag-aaral o kahit saan pa man. The Lord wants us to have the knowledge of His unchanging ways, that He is an unchanging God. And the key to this strong foundation, to salvation, to wisdom and knowledge is the fear of the Lord. Para malaman natin lahat ng ito, the first thing we have to do is matakot tayo sa Diyos. Be aware that He is with us always. And be aware, alam natin anong gusto niyang gawin natin at anong ayaw niyang ipagawa sa atin. That is the key. The remarkable thing about God, and alam niyo nakakatuwa sa Diyos, yung so amazing about Him, pag may takot tayo sa Diyos, wala na tayong ibang katatakutan pa. Pag hindi ka natatakot sa Diyos, ang dami-dami mong kinakatakutan, sabi yan ni Oswald Chambers. No? Takot na takot ka sa tao. Takot na takot ka mawalan. Takot na takot ka sa maraming bagay. Pero pag may takot ka sa Diyos, wala ka ng ibang katatakutan. Kasi alam mo siya nang bahala sa iyo. So let us fear the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh, that they had such a heart in them
that they would fear me, the Lord is saying right now, and keep all my commandments always, that it may be well with them and with their sons forever. Let the Lord speak to our heart. Sabi niya, sana lahat ay may takot. Oh, that they had such a heart in them. Lahat nawa ay magkaroon ng puso na may takot sa akin. Lahat nawa, keep my commands. Upang sa gayon, all may be well with them and their sons forever. If we fear the Lord, we can truly say, all is well. Mawalan ka man ng pera, mawalan ka man ng kaibigan, all is well. Kasi may takot ka sa Diyos. God longs that we should fear Him. Gusto niya ito. Gusto ng Diyos, we acknowledge His presence. By the fear of the Lord, men depart from evil. Ito lang ang paraan para tayo ay umayaw sa kasamaan. If we fear the Lord. Deep reverence and respect to the Lord. We will be conscious of what we do. Conscious na tayo kasi ginagalang natin ang Diyos. The fear of God, the greatest visible evidence of the fear of God is obedience to God. Susunod tayo sa Lord. Sincere commitment to obey His instructions in every situation of your life. Hallelujah. And the angel of the Lord encamps around those who fear Him. Makaaasa ka na ang mga anghel ng Diyos nakapalibot sa iyo kasi may takot ka sa Kanya. Siguro bago ko tawagan si Pastor, can you please lay your hands dun sa kabataang nasa tabi mo? Just release this blessing. You will feel the Lord and you will obey His words. Magkakaroon ka ng commitment. That you pray for commitment for that person to obey. Sa lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay. You declare the fear of the Lord be upon that young person. Hallelujah. The fear of God be upon you. Takot sa Diyos be upon you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito po si Pastor.